Nagluto nga ho pala ako mga kalinggit na ring adobong atay ng manok. Nilagyan ko nga ho pala ng kalamansi. Simple nga lang ho pala yung luto ko din. Bumili nga ho pala ako mga kalinggit na ring atay ng manok sa halaga nga ho palang 100 pesos. Pagdating ko naman ho din sa boarding house ay agad ko nga ho pala ring ginayat. Hinati ko nga lang ho pala sa apat para ho pag niluto ko ay kapit ho yung lasa din sa atay ng manok. Kaya nga ho pala rin ginayat ko mga kalinggit para nga ho pala hindi kalakihan, tapos mabilis nga ho pala ring maluto. Yung iba naman ho kapag nagluluto na rin gusto nga ho pala buo. Ako naman ho ay gusto ko ginagayat ko para ho yung lasa ay nanunuot sa atay ng manok. Pagkatapos ko nga ho pala maggayat yan ng atay, susunod ko naman hong gayatin aring mga ricado, aring nga ho palang sibuyas, at isusunod ko naman ho aring bawang. Pinitpit ko nga lang ho pala yan para ho mabilis matanggal yung balat, tapos saka ko nga ho pala ginayat ng maliliit. Ang ilalagay ko nga ho pala di yung pampaasim, aring nga ho palang kalamansi. 4 na piraso nga ho pala yung ilalagay ko diyan, tapos inaalis ko na nga ho pala yung buto para ho pag nilagay ko sa atay ay wala na nga ho pala yung buto. Kung gusto nga ho pala yung mga kalinggit na mas maraming bawang at sibuyas kapag nga ho pala kayo magluluto ng atay, ay pwede naman ho at kayo naman ho ang magluluto. Mas masarap din nga ho pala kapag may siling mahalang, hindi nga lang ho kami nakabili at nalimutan nga ho pala namin. Mas masarap kapag medyo mahalang-halang nga ho pala yung ating lulutuin. Nagsalang na nga ho pala ko dyan ng kawali at naglagay nga ho pala ko dyan ng mantika. Kapag nga ho pala mainit na ay maglalagay naman ho tayo dyan ng bawang at sibuyas. Halu-haluin lang ho natin hanggang sa maging golden brown. Kapag okay na, ilalagay na ho natin aring atay ng manok. Halu-haluin lang ho natin hanggang sa magisa-gisa ito. Maglalagay din nga ho pala tayo dyan ng mga pampalasa ng toyo, umami, paminta at dahon ng laurel. Halu-haluin lang ho natin ito hanggang sa magisa-gisa para ho yung mga lasa na inilagay natin ay magsama-sama. Tapos ilalagay na nga ho pala natin aring kalamansi juice. Atin nga ho palang halu-haluin para mag-mix yung lasa. Tatakluban muna nga ho pala natin para ho mabilis maluto. Makalipas ang ilang minuto, medyo paiga na nga ho pala yung sabaw. Atin naman hong titikman kung tama na yung pagkakatimpla ho natin din sa adobong atay ng manok. Tansyahan na nga rin ho pala dyan yung paglalagay ko ng pampalasa. Kapag nga ho pala kulang ay pwede naman ho tayo mag-add ng pampalasa. Kapag nga ho pala rin nagmamantika na at medyo malapot na nga ho pala yung sabaw ay atin na nga ho pala rin hahanguin at luto na nga ho pala ari. Habang hinahango ko nga ho pala ari, talaga namang amoy pa lang at sarsaho na rin ay ulam na. Dahil luto na nga ho pala mga kalinggit ay pwede na nga ho pala tayong kumain. Tara mga kalinggit, kain ho tayo din. Kumuha na ho kayo ng kanin na bahaw at sumabay na ho kayong kumain din para naman ho habang ako'y kumakain ay hindi naman ho kayo dyan matakam. Kapag nga ho pala napanood nyo ito mga kalinggit ay tiyak na magugutom kayo. Hanggang dito na lang yung aking vlog at salamat ho sa inyong panunood. Bukas ulit. Bye bye!